Merong inilabas na survey. Alam mo ba kung anong survey? Anong sabi? Senator Bato. Ay, hindi ka na. Meron tayong mga kapanayam. Ay, sinasabi ko sa Survey, si Senate President Mig Zubiri, Oo. gaano karami ang mga taong pabor gusto ang ROTC? Oo. At Tama. napakarami 69% yata. ng mga taong nagsabi, gusto namin yan. Ilang senador, ilang mamabatas lang ang tumututol, pero yung maraming, dapat yung gusto ng marami, yan ang nananaig. Oo, yes. Yung yes. ayaw ng ilan. At speaking of ROTC, ang atin pong senador na pangunahing nagsulong nito Yan ay dapat. makakapanayam natin. Senador Ronald Bato de la Rosa. Sen, napapanood po kayo sa Net25. Napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Senador Bato, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo, Jen at Nelson. At sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa ating lahat. Mukhang ang boses nyo ngayon, Senador Bato, ay parang punong-puno ng inspirasyon. Mukhang maganda po gising nyo, Sen, ha? Maganda talaga dahil nakapag-walking eh. Ayun. Magandang daloy ng pawis ng katawan. Kaya masarap ang pakiramdam. Lakad-lakad. Ilang minuto ho bang walking ninyo? Mga 2 hours. 2 hours lang. And then mula Davao hanggang Metro Manila. Opo. 2 oras. Gusto pa naman namin sana sumabay sa inyo, Senador Bato, pero next time na lang po, ha? 2 oras pa lang. Delikado. Mahirap pala maging isang Senador Bato. Anyways, ang dahilan po kung bakit kami napatawag, ang pangako po ng Senate President Mig Zubiri, pagbalik po ng sesyon, priority na po yung pagbabalik ng ROTC. Ano po mga hakbang ninyo dito para ito'y tuluyan ng maipasa, Senador? Yes, yun nga, no? Kinulit ko si Senate President. Sabi ko, Mr. Senate President, ako po ang kinukulit ng taong bayan patungkol dyan sa ROTC dahil nga alam nila ako yung author at sponsor nito at ako ang ginugulo nila. Bakit daw tila hindi gumagalaw? So sabi ko, baka pwedeng ayusin natin ito bago magsuna. Sana may resulta na tayo. Opo. Sabi niya, sige, pagbalik natin, bibigyan ko ng instruction si Majority Leader na si Senator Joel Villanueva na i-priority yan. Kung pwede, araw-araw natin itatakil sa floor yan para matapos talaga. So, masaya po ako at least coming from the mouth of the Senate President mismo na sabi niya itatakil na at kung kinakailangan butuhan na para malaman kagad natin kung sinong ayaw, sinong gusto at kung matalo man ako, okay lang. Basta ang importante, gumana, tumakbo yung bill na yan. Hindi yung tutulugan lang natin. At bilang pagpapakita pala ng pagiging seryoso, nagpa-commission pa ng survey. Si Senate President. Yes, ganyan yung kapatriotic na tao. Alam Opo. kong magpapakamatayan para sa inang bayan, yung ating Senate President na yan. Talagang patriotic yan. At tama-tama pala, parang isang araw nanumpa siya bilang Lieutenant Colonel, reservist ng Philippine Army. Pero ano na lang ho ba nagiging dahilan? Ba't hindi nga po umuusad, Senador? Wala, nirespeto natin yung mga kasamahan natin sa Senado na ayaw ng panukalang batas na yan. Kaya nga sila ang ayaw talaga, ayaw nila. So, respeto ko naman sila. Pero ang parliamentary status ng panukalang batas na yan ay nasa second reading, nasa period of interpellation na. So, yun nga, naka-schedule na for interpellation, tapos yung naka-schedule na ayaw sa ROTC, naka-schedule mag-interpellate, sabihin naman niya, next week na lang ako mag-interpellate. Delaying tactics, next week hanggang so nadidelay. Nadidelay yung pagpasa ng batas na yan. Kaya sabi ko, sana kung ayaw ninyo, butuhan na lang tayo para matapos na kagad ito. Kung ipasura man natin ito or ipasa natin, majority rules naman talaga. So, butuhan na lang natin. Huwag sana ma-delay dahil akong kinukulit ng mga tao na kung nasaan na itong bill na ito. Lalong-lalo na kapag nagkagulo sa West Philippines, merong mga ginagawang pabubuli yung mga Chino dyan.
naalala kagad ng mga kababayan natin yung ROTC bill na yan, kung nasaan na, yung mandatory ROTC. Yan, opo. Yung maiisip kagad ng mga kababayan natin. Tatawagan kagad ako, nasaan na ito, sir? Ano sagot ko ngayon? Anyan, nakabimbin pa. So, dapat talaga may pasa na yan ngayon. Senador, si Nelson po, kasama din sa programa. Ayun, Senator, Yes, Nelson. ang itatanong ko naman po ay itong umiinit na usapin. Ano? Ewan ko kung bakit uminit na naman ito. Itong di umano ay gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte at ni Xi Jinping. Meron ba talaga nito? Kasi ang sabi ho ni Harry Roque, meron. Ang sabi naman ni Sal Panelo, wala. Sa inyo, siguro isa kayo sa close kay Pangulong Duterte. Well, close na kung close, pero pagdating dyan sa usapin na yan, ay wala talaga akong alam. Pasensya na kayo, hindi ko alam yan dahil pagdating naman sa foreign policy, ay siya lang naman na nag-decision yan. At saka, siguro yung ilang kabinete niya doon na kinukonsulta niya, like Sal Panelo, like yung si Harry Roque, baka sila nag-uusap doon. So, mas mabuti kung sa kanila na magaling yung deklarasyon kung meron man o wala. Dahil nga, sila lang talaga nakakaalam yan. Pero kung andyan naman yan, kung talagang andyan naman, kung talagang nangyari yan, then prerogative naman ng Pangulo yung foreign policy, no? That's his prerogative, sole prerogative niya yan. So, depende yan kung anong prevailing situation sa nangyayari between the two nations. For that matter, yung Pilipinas at saka China, depende yan kung anong prevailing situation, then nag-react yung Pangulo sa kanyang foreign policy para kung saan nakakalamang yung Philippine interest ng national interest ng ating bansa. Yun palaging primary consideration. Ayun, malinaw po yan. Babalikan ko naman yung ROTC, Senador. Ha? Kasi noong kami nag-ROTC, ang isa sa itinututol din ng mga nag-ROTC, bakit kailangan mo pang gupitan ng buhok ko? Bakit kailangan militar? Di ba ba? Yung iba long hair eh. Ginagaya si John Lennon eh. Tapos ROTC, ayoko mag-ROTC. Gugupitan ako dyan. Ano bang posisyon nyo dito, Senador? Kung ROTC tapos meron bang hindi ba pwedeng long hair na ROTC? Kaya nga tayo nag-ROTC para maka-instill tayo ng disiplina sa ating kabataan. Tapos kung hayaan na lang natin sila kung anong gusto nila. So, huwag na lang tayo mag-ROTC, no? Kasi it defeats the purpose. It defeats the purpose. Ang purpose ng ROTC para maging patriotic, nationalistic, disciplined, well-trained yung ating mga kabataan para pagdating sa araw na kinakailangan yung kanilang serbisyo, kung sila immobilize in the defense country, andyan sila, mamobilize kagad. So, paano yan? Pagsabing formation, sabihin nung mahaba ang buhok, mamaya na. At hindi ko pa type muna mag-formation dyan. Dito muna ako. So, walang disiplina. So, paano natin, paano na? Ang pinaka-importante, alam nyo, sa pagkikipagdigma, kung darating man tayo sa punto na yun, yung pagkikipagdigma, ang pinaka-importanteng component ng isang defense ay yung human component. Kahit na sabihin mo pinaka-advance na mga technological warfare, yung mga advanced weaponry meron tayo, kahit anong meron tayo, kung yung human component, yung sundalo mismo o yung Pilipino mismo ay walang disiplina at walang training, ay wala, lugmok ng bansa. Hindi tayo hindi natin kayang dipinsahan yung ating bansa. Surrender na kagad tayo. Wala pang putok. Taasan na yung kamay ng mga tao na yan kasi walang disiplina. Ayun nga. Kaugnay naman ng kasi yung ROTC sa pag-aaral yan, hindi ba? Ang panukala naman ay ibalik na lang uli yung lumang school calendar. Oo nga naman, kasi kung mag-ROTC tapos napakainit, baka naman maraming mahimatay. Ano bang tingin nyo, Sen, doon sa school calendar? Ako, suportado ko yung pagbabalik sa
kayo sigurado. Sigurado ko suportado yung bumalik sa traditional school calendar dahil yan ang kinasanayan natin, di ba? Opo. Na pag summer outing yan with the family. Wagwan yan, sama-sama ang pamilya dahil summer vacation. Ngayon, pag summer, kayo na lang parents ang pwedeng magbakasyon dahil mga anak nyo nasa eskwelahan. Di ba? So dapat ibalik talaga kasi yan naman kinasanayan natin at saka maraming complaint ngayon sa mga parents na dapat talaga ibalik ang yung dating schedule. Yung kalendar. Opo. Last point na lamang siguro, Sen, kasi ang pangunahing, alam nyo na, yung mga tumututol dito sa ROTC, hazing at kung ano pa, doon sa panukalang batas ninyo, ano ang mga kaparaanan para hindi na nangyayari yung mga nangyari nung una? Well, we have learned our lessons well. Kung bakit na-abolish yung ROTC at ipinasok ang NSTP. Diba? Dahil yon sa mga pang-aabuso, korupsyon, maraming issue. Yung abuso na dumating sa patayan, no? Namatay yung estudyante na isang estudyante ng UST. Yun naman yung pinatay dahil may issue, di ba? Hindi ba yun nangyari na sa training? Opo. So, para maiwasan yan, kalakip dyan sa provision, isang provision dyan sa ating pinasang mandatory ROTC bill is yung pagkakaroon ng grievance committee sa bawat ROTC unit. Bawat ROTC, halimbawa, UST ROTC unit, yung eskwelahan na yan. Yung ROTC unit na yan, meron siyang grievance committee na nagmumonitor. Itong membro ng grievance committee ay representative ng UST, representative ng CHED, yung president mismo ng president mismo ng eskwelahan, UST, president ng eskwelahan, president ng representative ng DND, representative ng CHED, representative ng TISDA, representative ng local government unit at representative ng DILG. Sila'y magkukumpos sa grievance committee wherein motu proprio pwede sila mag-imbestiga kaagad pag mayroon sila na-obserbahan na pang-abuso o korupsyon na nangyayari dyan sa pag-implementar ng ROTC program. So, mahirapan dahil silang gumawa ng kalokohan dyan dahil may nagmumonitor na grievance committee. Hindi na maulit yung mga pang-abuso na ginawa nila dahil anytime pwede sila magkakasuhan kapag sila'y napatunayan sa investigasyon na merong ginawang pang-abuso. Ayan. Tama po. Anyway, kasi doon sa mga kaso, ang sabi ko nga dyan, Sen, sa dami ng kaso at dami ng insidente, pero kung ating susumahin, tuldok lang yan sa mabuting dulot ng ROTC. Ang problema, yung maliit na yun ang na-hype, naapektuhan ng isang napakagandang programa, Sen. Yes, totoo po yan. Totoo talaga yan. Totoo talaga. So, that's the general sentiment ng Filipino people. Kaya nga, kung magpa-survey tayo, lumabas sa survey na almost 70%, no? 70% ng Pilipino ay sumang-ayon na ibalik yung mandatory ROTC. So, well, that's the people. So, dapat gawin natin yan para ma-aprobahan na kagad itong ating mandatory ROTC bill. Opo. Si Nelson, core commander ito ng CAT dati. Pagkatapos sa CAT, ROTC pa rin . Kaya galing. Ibang klase po ito. Kaya manghihinayang kami, Sen, kapag hindi po ito natuloy. Sen, salamat po ng marami. Magandang umaga po sa inyo, ha? Well, maraming salamat sa inyo, Jen at Nelson, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Maraming salamat. Ingat po kayo at tuloy nyo lang po ulit ang lakad ninyo, ha? Salamat po. Yes, thank you. Salamat po.